Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen, sa ngalan ni Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro, PIA 12 Regional Director Brian Abquilan. Ako po si Oliver Rivera at ito ang programang Performing and Informing. Samahan po ninyo kung alamin ang latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via live streaming sa official Facebook pages ng PIA, sa YouTube at Spotify. At it's a pleasure po na itampok ngayong episode natin sa ating programa ang Agricultural Training Institute Region 12 o ATI. Nandito po tayo sa kanilang opisina sa Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato upang pag-usapan ang kanilang mga accomplishments para sa ating mga magsasaka at kanilang mga pamilya. We have with us today ang OIC Center Director ng ATI RTC 12. Let us all welcome Sir Jesse Beldia. Sir, ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa na Performing and informing. Opo. Sir, before we start po with your accomplishments, quick briefer lang sir, para sa kaalaman po ng ating mga manonood. Ano po ba yung mandato ni ATI, sir? Ang mandato talaga ng ATI sa lahat ng network ng ATI centers all over the Philippines ay yung pagbibigay ng pagsasanay sa ating mga kliyente. Isa na dyan yung mga magsasaka at yung mga IEWs or agricultural extension workers at iba pa. Sir, base po dito sa inyong annual report, meron po tayong mga accomplishments on first is yung learn, exhibit, and yung disseminate. First, sir, dun po tayo sa learn. Ano yung mga under the learn po na category? Ano yung mga programs natin para sa ating mga magsasaka? Tinuturuan po natin sila, tinitrain po natin sila. Sige, sir. Oo, Oliver, taon-taon meron kaming naka-schedule ng mga training courses para sa kanila. At ito ay halo-halo o sari-saring mga pagsasanay ating binibigay. Marami kaming programa tungkol sa rice, corn, high-value crops, at even livestock. Kasama na dun yung ating halal, yung mga organic agriculture training courses as well. Marami siya at ito ay binibigay natin na nakaschedule na taon-taon. At in fact, noong 2024, last year ay umabot tayo ng mahigit 200. Yeah. Malapit sa 300 mark yung ating naibigay na mga pagsasanay sa ating mga kliyente. Ano po yung mga banner programs under this, sir? Doon sa ating 10, meron, sa pagkakaalam ko po sir, meron kayong 10 key or banner programs na dito po nakapaloob yung ating mga trainings po. Oliver, isa na dyan, yung nasabi ko kanina, yung rice program, sa corn, high value, livestock, at sa livestock na napasama dyan yung SERP, at saka yung halal, saka yung NUPAP, na parang ito yung yung NUPAP, yung urban gardening, isa na doon napasama doon. So kasama yung meron din kami siyempre yung mga regular programs. At may mga special programs din kami gaya ng RCEP at yung CFIDP. At ito yung ating binibigay taon-taon. Sir, to clarify lang po, ang coverage ni ATI Region 12 is not only Region 12, di ba? Oo. Dati kasi naka-confine kami sa buong Region 12. But later on, since 2022, dahil walang ATI ang BARM, kaya dahil malapit kami sa kanila, kami ay nagkaroon ng order coming from the central office to also cover these areas. At dahil dyan, umaabot or nakakarating kami ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, aside sa malapit na probinsyang sa Region 12, itong Maguindanao at saka Lanao. Opo. Sir, for 2024, 7,168 yung participants na na-train natin sa Region 12 and then 3,298 from BARM. So malaking bulk din pala ng inyong trabaho is pagbibigay
ng trainings doon sa ating mga magsasaka and fisher folks doon po sa farm areas. Yes, tama yun, Oliver. Paano yun, sir? Kayo yung pupunta mismo? May mga dinadala niyo yung inyong mga trainers doon sa Basulta? Ang nangyayari, talagang karaniwan, pumupunta kami sa area. At hindi lang nga pala ATI-12 ang kumukover nito. Kasama din natin ang ATI Region 9. Okay. Kasi originally, ang ATI 9, nasasakop niya rin yung Basulta. area. Opo. Pero may special program, yung sinasabi ko yung Safe IDP, na kung saan kami yung kumukuha at nagsiselfie doon sa Basulta area. Sir, ano naman, doon naman tayo sa accredited na mga training courses. Ilan po yung accredited training courses natin and then yung mga professions, accredited units per profession po natin? Oo. Ang isang magandang ngayon, mga pagsasanay na binibigay namin, may mga CPD units, units na ibinibigay doon sa ating mga graduates, especially yung mga IEWs natin or yung mga technicians or agricultural extension workers sa iba't ibang LGUs. At nakatipindi yung CPD units sa klase ng training na ibinibigay natin. Itong CPD unit, sir, kailangan to pag magre-renew sila ng kanilang mga lisensya. Kailangan kasi sa PRC. Every 3 years, you have to have 15 units of CPD units for you to qualify and be renewed sa iyong lisensya as a PRC license holder. License holder. Tapos, sir, meron din kayong scholarship grants. Meron din. Sa mga incoming first year college students, may mga ilang slots ang binibigay sa central office. At yun, libre yung kanilang tuition fee, and then may monthly stipend silang matatanggap. At aside sa mga incoming first year college students na gustong mag-aral, pero dapat kailangan agricultural related courses lang ang pwedeng kukunin. Meron din kaming programa para doon sa ating mga technicians or IWs sa masteral at saka doctoral degrees. Gaya din nung para sa mga kabataan, meron ding ilang slots na binibigay taon-taon sa ating mga prospective scholars for the masters and doctoral degrees. Sir, punta naman po tayo dun sa ikalawa natin na theme, which is yung mga exhibit. Modeling technologies, yung best agriculture and fisheries extension practices, and yung innovations po. Part po ng trabaho ni ATI yung mag-establish ng Techno-Demo Farm under the livestock program. Sir, ilan na po yung na-establish natin dito po sa ating area of coverage? Nagkataon kasi, several years ago, ang ating National Livestock Program nagbigay po ng ilang slots para sa ATI Region 12 na pwedeng ipamigay natin ng mga programa sa ating mga selected groups or individuals dito sa Region 12. At isa na nga yan, yung tinatawag naming 30 sow level swine multiplier farm. At aside from dyan, meron pa rin tayong itong uli, yung SERP. At meron din yung swine AI sa barangay. At ilan na rin yung mga grupo na naging beneficiary natin sa mga programang ito. At aside po doon sa pagbibigay ng mga programang yun, sila din po ay obligado kaming sanayin o bigyan ng pagsasanay tungkol doon sa kanilang programa na natanggap. So it's more on livestock training programs ang natatanggap din nila. So this is in response ba, sir? Kasi ito, mga swine AI, mga ganun. This is in response dun sa ASF natin. Oo, yung problema natin na patuloy pa rin na nagiging problema until now yung ASF. Kung kaya't kailangan karoon ng ganitong programa para mabilisang maparami ulit yung ating livestock, especially sa kababuyan. Sir, part din po ng inyong trabaho is yung mga learning site for agriculture. Ilan po yung na-maintain natin? Ilan yung na-improve natin and na-enhance natin dito sa Region 12, sir? LSA. In total, mahigit 100 na yung ating LSAs or Learning Site for Agriculture. Mahigit 80 sa Region 12 at mahigit 20 sa farm area kasi kasama sila sa programa. At in 2024, mahigit 90 yung ating na enhance at na-establish na Learning Site for Agriculture
sa Region 12 at saka sa BARM. Sir, kasi nakita natin, post-pandemic, ang dami talaga nag-engage into farming. And Oo. then, yung ATI, dinedevelop po ba itong mga farms na ito para maging learning sites, yung mga gustong kumuha ng best practices? Yun po yung, paano po yung process na pag-develop into a learning site? Itong ano kasi, mga LSAs natin, parang model farm sila ng Yun. ATI na kung saan o pwedeng halimbawa nagkaroon tayo ng training at yung training na yon may mga kailangang hands-on activities na gagawin. O minsan na ginagawa namin, doon kami pumupunta sa kanilang learning site kung saan yung mga ating participants ay doon na isasagawa yung hands-on activities. Hands-on talaga. Hindi lang doon sa mga convention centers, mga ganun. Oo. Mas maganda ito on-site talaga, sir. Oo, kasi especially yung mga LSAs na yan, related doon sa training na ibinibigay namin yung kanilang ginagawa. So kung ganun man, yung pagsasanay sa four corners of the room, na-actualize doon sa area para mas lalong madaling matuto yung ating mga participants. Sir, ano yung process na sa pag-accredit ng learning sites po? For example, meron akong farm, gusto kong makipag-partner with ATI. Ano yung kailangan kong gawin? Kailangan ko ba siya i-develop na palakihin ko yung marami akong tanim, or paano yung process po nito? Yung pinakauna talagang requirement natin para ikaw ay maging LSA ay kailangan sumulat ka muna sa ATI, ipakita mo at sabihin mo na interesado ka maging LSA ng ATI. At siyempre, ni-expect din namin na doon sa farm mo, meron kang something na pwedeng makita ng ating mga, especially ng ating mga farmers, na pwede nilang kopyahin at pwede mong ituro sa kanila. Kung kaya't after na sumulat ka, bibisitahin namin yung farm mo, i-evaluate namin kung ikaw ay qualified na maging LSA ng ATI. Mga simple requirements yung kailangan namin. Siyempre, isa doon yung meron kang session hall, hindi na kailangang sophisticated siya or mamahalin. Kahit na parang bahay kubo lang at meron ka CR para sa lalaki, meron sa babae, o pwede na. May assistance ba na ibinibigay yung ATI sa kanila, sir? Once accredited learning site na po sila? Meron, Oliver. Financial, sir? Financially, ang pinakauna niyan, bibigay kami normally 150,000 pesos, no, para matulungan kang mapaganda lalo yung iyong learning site. At ang iba nga dyan, yung mga nauna, meron pang mga enhancement na mga tulong na ibigay namin. At halos lahat sila nakatanggap na rin ng mga initial support, and then later on, yung mga enhancement support na ibinibigay ng ATI. Sir, meron ba tayong example ng best performing natin ng mga learning site dito na nakatanggap ng mga awards, national ba or regional? Sige po, para po sa kaalaman ng ating mga viewers. Isa na ang pinakahuli si Mrs. Vicky Motril. V. Motril. Oo, nanalo siya sa Gawad Saka lately. And then yung mga previous winners noon, ay yung bago pa palang isa, so sa SG Farm. Kung nabisita nyo na doon sa Tupi, yung kanilang learning site, at isa rin siya sa nanalo itong huling Gawad Saka event. And then narinig ko, sir, organic yan. Organic yan, dito sa Coronadal City, napakalapit dito sa ating center. Maliit lang ang kanyang area, pero somehow talagang nakaka-wow when you visit the place. And then, idea talaga siya for urban gardening na mga activities. Finalist daw, sir, si Organic yan sa macro garden category. Ito, sir. Organic yan. Second place sa macro garden category. Second place siya. So, and then, ang assistance na binigay natin dito sa kanya, sir, is technical, may financial din po ba tayo? Nung una, may financial din. So, siyempre, technical palagi. Because we prioritize our real estate owners or cooperators to also attend our training courses sa center. And then, this one, as shown in the... Pwede ba yan? Sige po. Sige, sir.
Apo, Uh, Unified Dairy There are Farm. the latest winners of the Gawad Saka Hmm. TBT a few days ago. And Mhm. one of that is the Unified Dairy Farm. yes. Outstanding Dairy Cattle Racer. Oo. So, part 3 pala ito. Livestock. Sir, next naman po natin dun sa pag-disseminate naman po ng information. Ito, when we hear about ATI, ito yung unang alam ng mga tao is yung School on the Air. So yun. Opo. Ano po yung mga programa natin, sir, under po dito? Itong ating School on the Air, karaniwan kasi ng ating mga pagsasanay ay face-to-face. Yes. Pero dahil sa itong ating mga ibang kliyente ay hindi namin nararating Malalayo. sa dami nila at sa layo. Kaya sinasagawa namin itong School on the Air or SOWA. Nang sa ganun ay kahit papano, nakakarinig sila ng mga bagong teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay sa kahanginan. Parang ganun yun eh. Radyo, sir. So through radio, they will ma-reach out namin yung mga taong yun ng maramihan. Kasi normally ang SOWA, it composes around 500 individuals or more. Okay. The latest was 1,500 at the same time. We reach them out through the radio. And online din ba, sir? Meron din. May FB Live din FB yata Live na din. nangyayari. Ganun nakaganda ang ating mga modernong pamamaraan para maabot yung ating mga stakeholders. Opo. Sir, itong School on the Air, curious lang ako. Paano ba siya paano yung may terms ba siya? Ilang weeks nila dapat may attendance ba tong mga nanonood or paano yung involvement nila? Normally it takes 16 weeks Okay. to complete the course. And Depending, the normal sir, depending on the process topic. Depende sa topic. Normally, mula pa noon, once a week na pakikinig sa radio, 1-hour program, at yun, tumatagal ng 16 weeks. Paano yung monitoring natin, sir, kung nag-a-attend ba talaga itong ating mga magsasaka nito, sir? May pamamaraan siya. We coordinate it with our LGUs. And normally kasi sa Office of the Municipal and City Agriculturist, Yes. may mga SOA coordinator sila. At inaasa okay. namin sa kanila yung pag-recruit, and then pag-monitor na kanilang attendance, and sometimes to assure us that they're listening. At the start of the program, ng episode, nagpapa-check through saying, check attendance sila. I'm present, nandito kami. Watching from. Watching from. Mga ganun. Summer, parang ganun. And then pwede rin ba, sir, na for example, si LGU maraming budget, kumbaga itapok niya ba? Ipapuntahin niya sa isang lugar yung mga farmers na Yes, Oliver. comprising yung batch na ito. Lately, ganun na nangyayari. Kasi, meron mga farmers, pag wala pa silang oras ngayon, Yeah. at dahil yung ating episode ay Live. Oo. Naka-upload At, online. Pwede nilang i-upload sa ating usambang And then, radio station niya naka-air. Sir, Naka-air. nagpo-provide ba kayo ng radyo sa mga natin, sa mga students natin? Yes, Oliver. Oo. Namimigay kami ng radio sa ating So mga part 'yun ng sa participant. School on the Air program na bibigyan sila ng radyo para ma-assure na nakikinig talaga sila, may matututunan sila. Ano pa po yung ibang binibigay natin, sir? Aside from radio, karaniwan yung mga IEC material. Siyempre, kasama dun yung notebook, yung basic training kit natin, yung ballpen, at yun nga, IEC materials. Ano yung- And during closing program, namimigay kami ng mga special tokens, o ano ba? ano man tatanggap niya, sir? Prizes, gaya ng t-shirt, Oh. kalo, eco bag, Bags, mga ganun. Opo. Sir, Mga ganun. and then i-connect natin sila dun sa DA para mabigyan sila ng mga, for example, planting materials. For example, about coconut, seedlings, Oliver, ganun. tama. Ganun yung process nun, sir. Kasi sa mga pamimigay ng mga ibang bagay gaya ng mga extension support, malakas kasi doon ang DARFO natin. Kung kaya't kami nakiki-link din sa kanila, nakikipag-coordinate, at namimigay naman sila ng mga tulong gaya ng mga materialis na ganun. Kasi baka sabihin ng mga farmers, puro lang kami nito pakikinig and then wala kami makukuha after. Meron.
Sir, ano yung mga latest natin na topics dito po sa ating School on the Air na na-implement po natin? Ngayong taon, bago lang natapos kami ng SOA on ano to? Coco? Yung Rice? rice-based integrated farming system. At bago nga lang nagkaroon na kami ng series of graduations kasi maraming munisipyo na involved, ginugrupo sila kung saan ilalagay namin sa isang munisipyo yung graduation. At kahapon nga mass graduation dito sa Coronadal City ang nangyari. Sir, apart din ba, for example, meron tayong tinitrain na mga, yung mga farmers mismo ang mag-broadcast or yung sa ating mga municipal agriculture office? Sila rin po yung mismo magiging trainers natin dito sa School on the Air, sir? Yun ang inaasahan natin, lalo na yung mga LFTs natin or local farm technicians. Kasi nga, nagiging participant sila sa mga pagsasanay natin gaya ng SUWA. At yun, nagiging ano rin yun, learning sa kanila na pwede rin nilang i-replicate tapos i-share doon sa kanilang mga kapwa farmers na nandun sa kanilang area of coverage. So, interagency din ito partnership natin, sir. Hindi lang puro from ATI yung ating resource speakers. Sino pa po yung mga partner natin? Kasi halimbawa, itong SOA on Rice natin, nag-i-invite tayo ng mga resource persons coming from Red Rice, sa DARFO, Original Field Office, sa mga LGUs. Kasi marami din sila mga best practices talaga nila. At sila'y kailangan talaga ng coordination kasi ang mga experts kasi hindi lang naman nasa ATI lang. Nandun din sa mga nasabing mga ahensya. Mga topics natin, sir, nakita ko, palay check, mga ganun, rice mga rice livestock, pati, sir, mushroom production, pati biomass recycling. Tama, Oliver, sinasama na rin natin kasi, alam mo, pag ang ating mga farmers ay umaasa lang sa rice farming, at wala nang iba. Dapat may intercropping. Meron silang Kaya nga, tinawag natin yun integrated farming system. Kasi mga rice farmers naman natin nag-aalaga din ng mga hayop. Nag-puproduce na ibang mga crops, even yung mushroom. Sir, kaya pati yun pwedeng i-share natin. Sir, aside from School on the Air, nagpuproduce din po kayo ng mga IEC materials. Kasi alam naman natin, hindi lahat mako-cover natin sa ating School on the Air or nakikinig ng radyo. Umaasa pa rin tayo, meron pa rin tayong binibigay ng mga printed materials, sir. Ilan yung nagawa natin and then napamigay natin na IECs po for 2024? For 2024, umaabot sa mahigit 30 yung mga IEC modules na nagawa natin. Okay. At sa mga printed materials, umaabot ng mahigit 18,000. Yung mga IECs na naipamigay, na-distribute talaga natin sa ating mga graduates. No? And then, meron tayong reproduce din, sir. Oo. Kasi, ang central office ng ATI naman ay taon-taon namimigay sa kanilang mga regional centers gaya ng ATI 12 ng mga IEC materials. Kasi ang printing kasi doon sa central office Tapos, binibigay dito. At kami naman nagdi-distribute doon sa ating mga kliyente, sa mga farmers in particular. Sir, part din po ng trabaho ni ATI is yung ma-ensure na sustainable yung ating farming. So nagkakaroon po kayo ng mga planning workshops para maayos natin yung, kumbaga meron tayong plano for the coming years at hindi lang basta-basta for this year, ito ang gagawin natin. Hindi na ganun lang basta-basta na pinag-iisipan. So dapat nakaplano siya ng mabuti. Meron po kayong mga planning workshops na kinandak din po over the past year. Marami, Oliver. Requirement din yun sa amin. Halimbawa, yung pag-identify nung anong klaseng training aming i-offer. Kami nagkakaroon ng mga consultations with our extension partners. Yes. Galing sa mga LGUs, sa municipal level, provincial level, and even with other line agencies, lalo ng DRFO. Kinukuha namin yung mga needs talaga nila na extension activities. At doon ka namin binabase yung aming target for every kumbaga, given year. Consultative talaga siya, sir. May mga kung ano yung priority ng ating mga
mga farmers and then Oo. para ma-align din natin dun sa ating programs. Mm-mm. Opo. Kasi meron tayong mga focal persons ng bawat munisipyo. At kung halimbawa, ito'y tungkol sa organic agriculture, pinapatawag namin lahat ng kanilang mga focal persons at tinatanong yung mga organic agriculture related na training needs na kailangan nila. Sir, isa rin po ito, Fit Center, naririnig ko rin ito. Ano po itong Fit Center na pag-establish natin ng ito po? Oliver, basically, itong Fit Center kasi parang mini library natin doon sa Okay. mga kanayunan. At itong FITS activities ay under sa pamamahala ng aming ISS or Information Services Section na pinapangunahan ni Mr. GL Oman. At itong FITS centers kasi napaka-importante ko kaya malaki ang aming ginagawang suporta dito sa ating mga FITS centers. So dito sir, makikita ng ating mga farmers or makakakuha sila ng IEC materials, yung mga... For free. Kasi regularly we also provide IEC materials to the Nire-replenish din natin. FITS centers. As far as Sulu, sir? Yes, sir. Yes, Oliver. Tama. Tama, oo. And then, ano po yung mga LGUs natin, sir, ng mga kapartner dito, sir? Hindi lang Region 12, meron din BARM. Yes, tama, Oliver. Oo. At halos kumpleto na yata ang Region 12 kumpleto na lahat ng mga LGUs ay meron na mga FITS centers. Tapos hindi lang doon sa mga LGUs, sir, meron din tayo sa schools, meron din sa mga farms, may mga ganun meron din din. Oo, meron din. Enhancement natin ng FITS center, sir, paano po kaya yung process natin ito? Meron, pagpunta ba natin, one time na siya or once a year lang ba natin pinupuntahan itong mga FITS center na ito, sir? Or Aside dun sa regular na mga IEC materials na pinoprovide namin, karamihan ng ating mga FITS centers ay binibigyan namin ng mga gadget gaya ng tablet, okay. laptop, at even camera, at ano pa ba yung iba? Basta mga IEC materials na paano natin? Oo. Mga tables and chairs, printers, kasama na doon na binibigay natin bilang tulong sa kanila. Sir, balikan lang natin, sir, dun sa financial accomplishments po natin for the past year. Ilan yung total allocation natin, sir? And then, per program, sir, isa-isahin natin magkano yung na-allot po natin Alam mo, dito. Opo. sa buong network ng ATI, ang ATI Region 12 may pinakamalaking pondo. Wow. Ito ay dahil sa kinover nga namin pati BARM area. Yeah, opo. At busy kami for the whole years because receiving that much, more than 160 million a year, Okay. that's too much for us. And also because we cover even farm, malawak na malawak yung aming nasasakupan. At for 2024, sa livestock program, meron kaming mahigit 37 million pesos Yeah. na ibigay sa ating mga kliyente. For the rice program also, it's almost 19 million. Okay. Sa SERP, under sa livestock, more than 15 million. And sa corn, almost 18 million. And then sa regular program, a little more than 11 million. Sa OA, malaki din kasi Organic around, agriculture. 7 million. Mahigit konti. And then sa high value crops development program, more than 2 million. And then sa NUPAP, 37.06 million. And then for the halal, food industry development program, sa malit-lit siya, pero somehow, we're able to offer something for the our brother and Muslims sa farm area. Opo. Sir, na-mention ninyo 165 million. Yung disbursement rate natin, sir, ilan percent kaya? Ay mataas-taas kasi umaabot kami ng for 2024, mahigit 88%. Yeah, taas. And then for the obligation rates, it's 98.57%. Mataas na yun. Opo. Sir, medyo nauubusan na po tayo ng oras. Ang dami pa nating marami pa tayong kailangan ma-discuss, pero we will give time naman sa ibang programs niyo sa ating susunod na episode. Before we end, sir, baka may mga mensahe po kayo sa ating mga magsasaka at sa kanilang mga pamilya, sa ating viewers in general po.
Sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa ating programa, umasa po kayo na ang ATI Region 12 po ay may nakalaang mga pagsasanay taon-taon at yun lang po, pag kayo po ay naimbitihan, sana po umattend kayo kasi kailangan po nating matuto. Marami pong mga bago at moderno na mga teknolohiya na dapat po nating malaman para po patuloy nating mapaganda ang ating pagsasaka at makamit po natin yung tinatawag nating self-sufficiency and food security. Sir, clarify lang natin, emphasize natin, trainings ni ATI ay libre ba? Libre po. Oo. Libre siya. Hindi po kami nagpapabayad. Ang tulog at kain po ay libre sa lahat po ng ating mga participants. So for the LGUs, ang ano na lang is yung pamasahe Pamasahe na lang ang Oo. kailangan nilang ano. So for Kailangan meron sila. your message, sir, sa ating mga LGUs po. Sa ating pong mga extension partners sa mga LGUs, maraming salamat po sa tulong nyo. Kung kami lamang po ay hindi namin kayang gawin lahat ng ito. At dahil kayo po ay nasa frontline, patuloy po namin kailangan ng tulong ninyo. Kung kaya't sa tulong na binibigay nyo taon-taon, kami po ay nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagtulong sa ATI Region 12. Maraming salamat po sa ating guest, ang OIC Center Director ng ATI RTC 12, Sir Jesse Beldia. Ako po si Oliver Rivera, maraming salamat at sumainyo ang isang programa ng Performing and Informing.